Ikalawang kabanata, ang mabuting kawal ni Kristo Jesus. Ngunit Timoteo, anak ko, magpakatatag ka sa tulong ni Kristo Jesus. Ang mga narinig mo sa akin sa harapan ng maraming saksi ay ituro mo sa mga taong mapagkakatiwalaang magturo naman sa iba. Magpakasakit ka, tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo Jesus. Ang isang kawal ay hindi dapat makialam sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Sa halip, dapat niyang sikaping magbigay lugod sa kanyang pinuno. Hindi magtatagumpay ang isang manlalaro kapag hindi siya sumunod sa mga tuntunin. Ang magsasakang nagpagal ang may karapatan sa unang bahagi ng ani. Dili-dilihin mong mabuti ang sinasabi ko sa iyo at ipauunawa sa iyo ng Diyos ang lahat ng ito. Alalahanin mo si Jesucristo, ang nagmula sa angkan ni David at ang muling nabuhay. Ito ang mabuting balitang ipinangangaral ko, ang dahilan ng aking pagdurusa hanggang sa magapos na tulad ng isang salarin. Ngunit hindi maigagapos ang salita ng Diyos. Pinagtitiisan ko ang lahat ng bagay alang-alang sa mga hinirang ng Diyos upang magtamo rin sila ng kaligtasang mula kay Kristo Jesus at ng walang hanggang kaluwalhatian. Narito ang kasabihang mapananaligan. Kapag tayo namatay nakalakip ni Jesucristo, walang salang mabubuhay na kasama niya tayo. Kung tayo man ay magtiis ng hirap sa mundong ito, maghahari naman tayong kapiling ng ating Kristo. Kapag siya'y itinakwil sa harapan ng mga tao, pagdating ng takdang araw, itatakwil niya tayo. Kung tayo may hindi tapat, si Kristo ay tapat pa rin, sapagkat ang sa Kanya ay hindi niya itatakwil. Ang karapat-dapat na lingkod ni Kristo. Ipaalaala mo sa kanila ang mga bagay na ito at pagbilinan mo sila sa ngalan ng Diyos na huwag magtalo-talo ng walang kabuluhan. Walang ibubungang mabuti ang ganitong pagtatalo, manapay kapahamakan ng nakikinig. Pagsikapan mong maging karapat-dapat sa Diyos, manggagawang walang dapat ikahiya at tapat na nagtuturo ng katotohanan. Iwasan mo ang walang kabuluhan at malalaswang usapan, sapagkat ang mga gumagawa niyan ay lalong nalalayo sa Diyos. Ang mga aral nila'y parang kanser na kumakalat sa katawan. Kabilang sa mga taong ito sina Himeneo at Fileto. Lumihis sila sa katotohanan at sinisira nila ang pananampalataya ng iba. Itinuturo nilang naganap na ang muling pagkabuhay ng mga patay. Ngunit matibay ang saligang itinatag ng Diyos at tinataka ng ganito. Nakikilala ng Panginoon kung sino-sino ang sa Kanya, at ang bawat tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay dapat lumayo sa kasamaan. Sa isang maharlikang tahanan, hindi lahat ng kasangkapan ay mga ginto at pilak. Mayroon ding yari sa kahoy at luwad. Ginagamit sa mga tanging pagkakataon ang mga kasangkapang ginto at pilak. Ang yari sa kahoy at luwad ay ginagamit araw-araw. Ang sino mang lumalayo sa kasamaan ay mabibilang sa mga kasangkapang maringal at pinakikinabangan, nakatalaga sa kanyang Panginoon at laging handa sa anumang mabuting gawain. Kaya nga, iwasan mo ang masasamang hilig ng kabataan. Pagsikapan mong maging makatarungan, tapat at mapagmahal. At mamuhay ka ng payapa, kasama ng mga taong may malinis na puso at tumatawag sa Panginoon. Iwasan mo ang walang kabuluhang pakikipagtalo, sapagkat ito'y hahantong lamang sa awayan. Hindi dapat makipag-away ang lingkod ng Diyos. Sa halip, dapat siyang maging mabuti sa pakikitungo sa lahat, mahusay at matigang guro. Mahinahon niyang ituwid ang mga sumasalungat sa Kanya. Baka sakaling sa ganitong paraay, bigyan sila ng Diyos ng pagkakataong magsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan at malaman ang katotohanan.
Kung magkagayon, magliliwanag ang kanilang isip at sila'y makawawala sa bitag ng diablong bumihag sa kanila. Ang ikalawang sulat ni Pablo kay Timoteo. Unang kabanata. Mula kay Pablo na niloob ng Diyos na maging apostol ni Kristo Jesus upang mangaral tungkol sa buhay na ipinangakong kakamtan natin kay Kristo Jesus. Kay Timoteo na minamahal kong anak, sumaiyo nawa ang pagpapala, ang habag at ang kapayapaan mula sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Pasasalamat at paalaala. Nagpapasalamat ako sa Diyos na pinaglilingkuran ko ng tapat, tulad ng ginawa ng aking mga ninuno, tuwing aalalahanin kita sa aking mga panalangin araw-gabi. Sabik na akong makita ka upang malubos ang aking kagalakan, lalo na kapag naaalaala ko ang iyong pagluha. Hindi ko nakakalimutan ang tapat mong pananampalataya, katulad ng pananampalataya ng iyong Lola Loida at ni Eunice na iyong ina. Natitiyak kong taglay mo pa ngayon ang pananampalatayang iyon. Dahil dito, ipinaaalaala ko sa iyo na maging masigasig ka sa pagtupad sa tungkuling tinanggap mo sa Diyos nang ipatong ko ang aking mga kamay sa ulo mo. Sapagkat hindi espiritu ng kaduwagan ang ibinigay sa atin ng Diyos, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig, at pagpipigil sa sarili. Kaya't huwag mong ikahihiya ang pagpapatotoo tungkol sa Panginoon o ang aking pagkabilanggo dahil sa Kanya. Sa halip, makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita, sa tulong ng Diyos na nagligtas at tumawag sa atin upang tayo maging Kanyang bayan. Ito'y ginawa niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus, hindi dahil sa ating mga gawa, kundi ayon sa Kanyang layunin at kagandahang loob na inilaan sa atin bago pa magsimula ang panahon. Ngunit nahayag lamang ito nang dumating si Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Nilupig niya ang kamatayan at inihayag ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng mabuting balita. Ako'y ginawang apostol at guro upang ipahayag ang mabuting balitang ito, at iyan ang dahilan kaya ako nagdurusa ng ganito. Gayunmay hindi ko ikinahihiya ang nangyayaring ito sa akin, sapagkat lubos kong nakikilala ang aking pinananaligan at natitiyak kong maiingatan niya hanggang sa huling araw ang ipinagkatiwala ko sa Kanya. Gawin mong batayan ang mga aral na itinuro ko sa iyo, yamang ang mga ito'y pawang katotohanan. Manatili ka sa pananampalataya at sa pag-ibig na tinanggap natin sa pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Sa tulong ng Espiritu Santong nananahan sa atin, ingatan mo ang lahat ng ipinagkatiwala sa iyo. Hindi lingid sa iyo na ako'y tinalikda ng lahat ng nasa Asya, pati ni Figelo at Hermogenes. Pagpalain nawa ng Diyos ang sambahayan ni Onesiforo. Maraming pagkakataong ako'y kanyang inaliw. Hindi niya ako ikinahiya, kahit ako'y isang bilanggo. Katunayan, pagdating niya sa Roma, pilit niya akong hinanap hanggang sa ako'y kanyang matagpuan. Kaawaan nawa siya ng Panginoon sa kanyang muling pagparito. Alam na alam mo kung paano niya ako pinaglingkuran sa Efeso. Ikatlong kabanata. Ang mga huling araw. Tandaan mo ito, mababatbat ng kahirapan ang mga huling araw. Ang mga tao ay magiging makasarili, gahaman sa salapi, palalo, mayabang, mapang-alipusta, suwail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Bukod dito, magiging malupit sila, walang habag, mapanirang puri, mapusok, marahas, at mamumuhi sa mabuti. Hindi lamang iyan, sila'y magiging taksil, walang taros, palalo, at mahilig sa kalayawan sa halip na sa mga bagay na ukol sa Diyos.
Sila'y magkukunwang may pananampalataya, ngunit hindi naman makikita sa buhay nila ang kapangyarihan nito. Iwasan mo ang mga ganitong tao. May ilan sa kanila nagagamit ng panlilinlang upang makapasok sa bahay ng mga babaeng hangal. Bibihagin nila ang mga ito na batbat ng kasalanan at alipin ng sari-sariling pita. Lahat na ibig matutuhan ng mga babaeng ito, ngunit kailan may di sila makauunawa ng katotohanan. At tulad ni Hannes at Jambres na sumalungat kay Moises, ang mga lalaking ito'y salungat din sa katotohanan. Wala na silang iniisip na kabutihan, ano pat napatunayang hindi karapat-dapat ang kanilang pananampalataya. Ngunit hindi magpapatuloy ang kanilang kasamaan sapagkat mahayag sa lahat ang kanilang kahangalan, gaya ng nangyari kina Hannes at Jambres. Mga huling tagubilin. Ngunit sinunod mo ang aking aral, ugali at layunin sa buhay. Tinularan mo ang aking pananampalataya, pagtitiyaga, pag-ibig at katapatan. Nasaksihan mo ang mga pag-uusig sa akin, gayon din ang aking pagtitiis sa Antioquia, Iconio at Listra. Ngunit sa lahat ng ito'y iniligtas ako ng Panginoon. At lahat ng may nais mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo ay daranas ng pag-uusig. Ang masasamay lalong magpapakasama. Ang mga manlilinlang ay patuloy na manlilinlang at sila man ay malilinlang. Ngunit huwag mong tatalikdan ang mga aral na natutuhan mo at matibay na pinananaligan. Yamang kilala mo ang nagturo nito sa iyo. Mula sa pagkabata, alam mo nang ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo Jesus. Lahat ng kasulatay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Sa gayon, ang lingkod ng Diyos ay magiging handa sa lahat ng mabubuting gawain. Ika-4 na kabanata. Inuutusan kita sa ngalan ng Diyos at ni Kristo Jesus na hahatol sa mga buhay at mga patay. Alang-alang sa kanyang pagparito at paghahari, ipangaral mo ang salita ng Diyos, napapanahon man o hindi. Hikayatin mo, pagsabihan at patatagin ang loob ng mga tao sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo. Sapagkat darating ang panahong hindi na nila pakikinggan ang wastong aral, sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Mangangalap sila ng mga gurong walang ituturo kundi ang mga bagay lamang na gusto nilang marinig. Ibabaling nila sa mga alamat ang kanilang pansin at hindi na nila pakikinggan ang katotohanan. Kaya, maging mapagpigil ka sa lahat ng oras. Pagtiisan mo ang mga kahirapang tumarating sa iyo. Gampanan mo ang tungkulin ng isang mangangaral ng mabuting balita. Tupdin mo ang iyong mga tungkulin bilang tagapaglingkod ng Diyos. Ako'y iaalay na. Dumating na ang oras ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Puspusan akong lumaban sa paligsahan. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kakamtan ko na ang korona ng pagtatagumpay. At sa araw na yaon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom ang magpuputong sa akin ng korona, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa muli niyang pagparito. Mga personal na pangungusap. Sikapin mong makarating dini sa lalong madaling panahon. Iniwan na ako ni Demas dahil sa pagkahumaling sa mga bagay na pansanlibutan. Siya ay nasa Tesalonica. Nagpunta sa Galacia si Crescente. Si Tito na may sa Dalmacia. Si Lucas na lamang ang kasama ko. Hanapin mo si Marcos at isama mo rini sapagkat malaki ang maitutulong niya sa aking mga gawain.
Pinapunta ko sa Efeso si Tikiko. Pagparito mo, dalhin mo ang aking balabal na naiwan ko kina Carpo sa Troas. Dalhin mo rin ang mga aklat ko, lalo na iyong yari sa Pergamino. Napakasama ng ginawa sa akin ni Alejandrong Panday Tanso. Ang Panginoon ang magpaparusa sa kanya ayon sa kanyang ginawa. Mag-ingat ka sa kanya sapagkat tutol na tutol siya sa ipinangangaral natin. Walang sumama sa akin nang una akong humarap sa hukuman. Pinabayaan nila akong mag-isa. Patawarin nawa sila ng Diyos. Ngunit pinatnubayan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang maipahayag sa mga hentil ang salita. Naligtas ako sa tiyak na kapahamakan. Ang Panginoon ang magliligtas sa akin sa lahat ng kasamaan at siya rin ang maghahatid sa akin sa kanyang kaharian sa langit. Purihin nawa siya magpakailanman. Amen. Pangwakas na pagpati. Ikumusta mo ako sa mag-asawang Priscilla at Aquila at sa sambahayan ni Onesiforo. Naiwan sa Corinto si Erasto, si Tropimo na may iniwan ko sa Mileto pagkat may sakit siya. Pilitin mong makarating dini bago magtaglamig. Kinukumusta ka ni Eubulo, Pudente, Lino, Claudia at ng mga kapatid. Naway sumaiyo ang Espiritu ng Panginoon, gayon din ang pagpapala ng Diyos.